Let me show you how cabinets can transform your empty space into something that you've been dreaming of. So, nandito tayo ngayon sa Bonifacio Ridge where we've designed a 3-bedroom condominium. And all of the things na ginawa namin dito ay cabinet trays and doors. So, unahin ko muna tong shoe cabinet. And ang bet ko dito is meron silang space for slippers. Here. Then, meron ding mga LED strip na ma-open mo dito sa sensor na to. So, touch sensor siya. So, kapag in-open mo to, merong ilaw dito, meron ding ilaw sa ilalim. And other than that, meron ding mga space dito for shoes. So, ang mga ginamit pala namin board dito is foreign board series in wood color at white. Kasi ang style pala na ginamit namin dito ay Scandinavian theme. Then, meron din ditong for storage, overhead cabinet. Dito naman, shoe cabinet din siya. And ang difference lang is slanted yung shelf dito. So, kapag nilalagay ka na shoes, diretso ganito na siya. Meron ding LED strip dito, guys. May ilaw dito, tsaka dito. Then, dito naman, flat door lang ang ginamit namin. Tapos, meron siyang space for storage here. Then, katabi naman nito is cabinets with storage din. So, customized talaga ang ginawa namin dito, guys. Kasi, meron dito ang column. So, ang ginawa namin, tinakpan namin din siya ng boards. Here. Yan. Makita nyo, guys. May awang siya dito. Pero malinis naman yung pagkagawa namin. So, there's no problem at all. So, next naman is yung kitchen. So, sorry for the mess. Under construction pa kasi yung mga tiles. So, unahin ko muna itong space na to. So, may space dito na malaki kasi dito ilalagay yung two-door refrigerator sa kitchen. Then, meron din dito cabinet. So, push to open siya, guys. Lagyan siya malaki. Ayan. So, flat doors ang ginamit namin dito. Tsaka ibang color din ng boards yung ginamit namin dito. Yan o. Medyo warm yung dito. Medyo cream. Pero sa living area, white na. L-shape yung kitchen from here hanggang dito. So, dinesign namin itong cabinet doors. Then, gray ang napili ng client kasi mas malinis siya tingnan. Mas easy to maintain. Katulad na itong color na to. Then, dito naman, sa countertop, ang ginamit namin dito ay quartz. Kasi ang quartz, kapag nalagyan siya ng mancha, pwede mo na lang siya punasan, tapos matatanggal na siya agad. So, next naman, we call this range hood. And this range hood is smart range hood kasi pwede mo siyang matouch dito, then mag-open siya. Then, mayroong options dito. Mayroon ding option dito for slide. So, kung gusto mong patayin, then dito na lang. Next naman is yung mga overhead cabinet. So, medyo different pala yung boards na ginamit namin for kitchen and for the other rooms. Kasi dito sa kitchen, medyo hindi recommended na super white yung cabinet na gagamitin. Though okay lang naman kung ayun yung gagamitin nyo, guys. Pero mas hygienic kasi tingnan pag hindi super white. So, medyo cream yung ginamit namin dito. Then, meron ding LED strip from here hanggang doon sa dulo ng cabinet. Para kapag gabi, tapos gusto magluto ng client, i-open lang nila to. Niluluto na sila, maghuhugas dito. Yung sink din pala, sa amin din to, guys. Then, pwede siyang ma-move, na-adjust siya. Tapos kapag tapos mo yung gamitin, lilipat mo lang dito. Okay na. Meron din dito drawer. Tapos, meron siyang stopper dito made from aluminum. Ang recommended talaga is aluminum para hindi siya makakapit ng mga germs. So, ayan. So, closing siya. Then, merong cabinets dito, hanggang dito. Ayan. Then, the last part na design namin sa kitchen is itong storage space din nila. Ayan. Sa mga food nila, stocks nila, pwede nilang ilagay dito rin. So, next naman is yung show cabinet. Then, pwede nila dito ilagay yung mga collections nila and displays. Then, meron din siyang LED strip na pwede niyong i-open dito. Yan. So, as you can see, guys, tinted siya, yung glass door. Then, yung frame na ginamit for glass door is aluminum frame in black color. So, next naman is itong buong boards. Itong buong boards, gawa siya sa boards namin mismo. Ginawa siyang wall panel from here hanggang dito. Yan. Dito naman, dito kasi ilalagay yung dining table. So, nilagyan namin ng mga socket here. Meron ditong real socket na pwedeng i-move kapag gusto nyo. So, ito yung pipindutin nyo kapag gusto nyo siyang tanggalin. So, ito ang space for TV. Then, meron lang siyang mga overhead cabinet dito. Open ko lahat. So, ang tawag pala sa handle dito is half J-shape. So, bakit half J-shape? Kasi yung korte niya, letter J, dito sa ilalim. So, ibig sabihin, meron din kaming C-shape. C-shape kasi, ano siya, parang hidden na handle. So, maganda siyang combination sa full J-shape na door cabinet. Tapos, meron din ditong drawer. So, lahat siya soft closing. Then, flat lang na door yung ginamit namin dito. So, next naman is yung hidden room ng condominium na to. Mayroong invisible door dito. So, open natin. Yan.
So, nandito ngayon tayo sa hallway and as you can see, we've designed this invisible door. And dito may doorknob pero dito sa labas, wala. Para seamless siya tingnan sa labas mismo. So, other than the invisible door, we've also designed the door for the toilet and bath ng condominium na to. As you can see, yung doorknob niya, very different siya sa doorknob na ginagamit natin here sa Philippines. And medyo modern ang look niya. Tsaka, hidden ang lock nung doorknob neto mismo. Yung susi niya, gano'n. Hindi siya makikita dito. Tapos, para ma-lock mo yung door, nandito siya. Ipupush mo lang to. Nakalock na siya. Tapos, para i-unlock, igaganito mo lang. So next naman is yung room for office or office room or study room ng client namin. And different sila ng doorknob dito. So dito may fingerprint para ma-unlock mo siya. So ganito siya guys. O, diba? Open na siya. Para ma-lock mo yung pinto, i-ganito mo lang siya. Yan. So kahit lagyan niya ng fingerprint, hindi siya mabubuksan unless i-unlock mo siya. So, nandito tayo ngayon sa office room ng ating client. And una ko yung papakita sa inyo is yung wallboard namin dito, tsaka dito. Magkaiba sila ng butas, mas maliit yung butas dito. So, ang purpose ng wallboard is para malagay yung mga kailangan isabit ng mga clients. So, for example, ito, lalagay mo dito. Ganyan siya guys. Tapos, namumove to. So, pwede mo siya ilagay kahit saan dito. So, kung medyo mahaba yung ilalagay sa sabit mo, pwede mo siya ilagay sa taas para hindi siya pumunta sa floor mismo. Dito rin guys, na-adjust siya guys. So, next naman is yung table na to. What I like about this table is na-adjust yung level niya dito. So, mayroon siyang 4 levels dito na-adjust niya. May orasan din. Height din pala to guys. Pwede siyang ma-change into height ng mismong table. Outlet naman na to, pwede siyang itago. Igigin mo lang siya. Kaso medyo mahirap siyang i-open kasi hindi pa siya na-o-use. Meron din ditong drawer. And what I like about this is meron siyang fingerprint sensor. So, kailangan mo siyang ma-unlock kapag may fingerprint. So, nakalock siya guys. Kasi hindi siya naka-register sa akin. So, meron din ditong drawer. Yan. May manual dito guys. So kapag may hindi kayo mag-gets, babasahin nyo lang ito. Next naman na ginawa namin is yung overhead cabinets. And dito naman, flat yung door na ginamit namin dito kasi may allowance naman for here para ma-open mo yung door. So ayan, pag binuksan mo ito, may shelf siya. Then for storage na rin ito. Meron din ditong table para kapag gusto nila mag-study. Tapos hindi sila kasya dito, may space pa para dito. So meron siyang drawer here. Flat din ang door sa drawer. And push to open din siya. Next naman is yung glass door. So ang ginamit namin dito is aluminum frame in black color. Tapos yung glass niya tinted siya. So pag nakita mo yung skin ko tsaka dito, mas dark yung dito. Pero makikita mo pa rin yung mga laman niya sa loob kapag inopen mo yung LED strip. So merong LED strip dito sa taas hanggang dito sa baba, sa ilalim. Then meron ditong drawer na na-open nila for files. Meron din tayong cabinet here for storage and files. Push to open siya guys. Yan o. Tingnan mo lang siya, tapos close na siya. Kasi may magnet. Then, bakit pala may ganito? So, ang tawag dito ay straightener. So, ginagamit lang tong straightener kapag masyadong mataas na yung cabinet door like this. Para hindi siya ma-deform in the long run. Kasi, yung mga ganitong cabinet, kasi binubuksan sara, magiging ganito siya. So, dapat high quality yung gagamitin na hinge dito. Then at the same time, may straightener din para hindi mag-curve yung cabinet door. Meron din palang drawer dito. Tapos lahat sila may key for privacy. Ayan. Ito na isa lang. Ito na yung isa. Ayan. Close natin. So, ayan lang yung office room nila. So, next naman guys is yung children's room. And similar din siya sa office room. Meron siyang doorknob na may fingerprint sensor para ma-open. Meron tayong mga storage dito sa room na to. And someone na mahilig mag-collect and i-display yung mga bagay-bagay na nabibili ko. Ito yung favorite part ko sa mga bedroom. So, meron din dyan ang storage dito. Ayan. So, high quality siya guys. Tapos, meron din ditong table for 2 people. So, pwede siyang maglagay ng 2 chairs here and here. And may sarili silang drawer. So, flat ang door na ginamit namin dito. Then, soft closing din siya guys. Meron din siyang outlet dito na similar sa office room na iti-twist mo lang para ma-open. Pag gusto mo isa, may storage din dito guys. Tapos, may butas dito just in case na may mga wires sila na gustong ipasok. Ganyan. Then next naman is yung wardrobe nila. Wardrobe closet nila. So kapag in-open mo to,
Ayan yung nasa loob niya. Before I start, ipapakita ko muna na ito yung handle ng cabinet door na to. So, ang tawag namin dito is half J-shape. Bakit half J-shape? Kasi ang full J-shape, from the bottom hanggang sa taas yon. Pero kapag half, magkakaroon siya ng stop dito. Tapos, dito naman sa right side, flat door lang siya. May choice naman yung clients namin kung gusto niyang parehas J-shape or kung gusto nila flat yung isa. It really depends sa taste ng clients. So, pag in-open mo to, meron ding clothes rack dito dalawa. So, ano ang difference nila guys? So, pakita ko yung ito. So, kapag hindi abot nung child yung clothes nila, hihilain lang nila to para makuha nila yung mga damit na gusto nilang suotin. Tapos, after nilang kumuha, ibabalik na lang nila. Tapos, may storage din dito sa taas. And may drawer dito sa baba. So, push. Soft closing siyang lahat guys. Then, meron siyang aluminum na handle. Soft closing siya guys, so dahan-dahan lang siya. Para ma-lessen yung damage kapag sinara ng biglaan. Similar din sa closet dito, meron din siyang clothes rack na nahihila. Madali lang siyang hilain guys. Meron din clothes rack dito. Then, may drawers here as well. So, ayun lang yung children's room. So, the last room na dinesign namin para dito sa Bonifacio Ridge Condominium is yung master bedroom. Ayan. Soundproof yung room na to. So, papakita ko muna tong storage area nila. So, itong glass na to, hindi siya flat. We call this reeded glass, R-E-E-D-E-D. Then, sliding siya. Other than that, meron siyang LED strip sa loob. Natatap lang siya guys. Touch sensor lang. Ayan. So, open natin para makita. Yung ganito, 4,000 Kelvin siya. Kaya medyo warm yung ilaw na nalalabas niya. It's in daylight color. Next naman guys is yung rail socket. So what I like about this socket is movable siya. So kung gusto niyo lang siyang i-turn on, yan. Tapos bago niyo siya tanggalin, ita-turn off niyo muna siya. Then may button dito. Ipupush niyo lang, tapos matatanggal. Ito yung button. So next naman is itong buong cabinet. From here to here. And meron ditong vanity table, guys. So, unahin muna natin tong cabinet door. And similar sa children's room, half J-shape, then flat door here. Meron ding tatlong drawer dito sa baba. And meron ding dalawang clothes rack dito. Pero iba yung dito, guys. So, ipapakita namin kung bakit ganito yung posisyon ng clothes rack. So, kaya ganito yung posisyon ng clothes rack. Kasi, nahihila siya palabas. So, pwede mo ilagay dito yung mga pantalon mo, long sleeve. Tapos, kapag lalagay mo na lahat, ibabalik mo na lang siya. At mayroon ding straightener dito. Then, ito naman yung glass door. Tapos, may mga LED strip siya sa loob. Tapos, dito yung switch. So, kapag clinic mo lang to, mag-open na siya agad. So, compared sa glass door na ginamit sa office room, dito naman, ang ginamit namin is reeded glass. So, similar din siya sa storage shelf dyan, yung sa sliding, para cohesive tingnan lahat. Then, next naman is itong cabinet. Tapos dito naman yung napupull yung clothes rack. Just to make sure na lahat sila nag-go. Then, meron din ditong drawer sa ilalim. And the difference is that, handle-free siya. So, ito ang hahawakan mo kapag i-open mo siya. Tapos, sa closing din siya, guys. Meron din dito. Then, dito naman tayo sa vanity area ng master bedroom na to. So, what I like about this one is itong rail socket. Yan. Ganun din siya sa isang part ng master bedroom. So, kung gusto mo pang magdagdag, ilalagyan mo lang ulit. Actually, pwede kang kumuha doon, tapos ilagay mo siya dito kasi same lang naman ng brand. Then, meron ditong drawer na may susi. So, kapag may kailangan kang ilagay dito na na medyo confidential, ilalak mo lang siya, hindi na siya ma-open. Meron din dito, dulo. Tapos, dito sa shelf na to, meron siyang LED strip. So, i-open mo lang siya. Yan. Nandito yung sensor niya, guys. Then, last one is itong overhead cabinet. Last na rin na ginawa namin is itong door for master toilet and bath. So, kapag binuksan nyo, guys, automatically, magmamagnet na siya dito. So, tas mahirap na siya tanggalin. So, may door stopper siya. Similar din sa doorknob na ginamit namin sa toilet and bath sa labas. Ganun din siya. And that's all of the cabinetries and doors that we've designed here in this 3-bedroom condominium. So,
So remember, your home is your safe sanctuary. So there's nothing wrong na mag-invest sa bahay nyo para designan siya, para akma siya sa lifestyle nyo. So if you are interested to design your home like this, cabinets, or your doors, don't hesitate to contact us through our social media pages. And may kita nyo yung social media link namin sa description ng video na to. And you can also contact us sa telephone number namin na makikita nyo sa website namin and sa other social media pages as well. So I guess this is it. And again, this is Simon and we are Dream Home, where we build your dreams into reality. Bye!